Afternoon. Ang title po natin ngayong hapon ay The Heart That Breaks for the Lost. Ito po ay matatagpuan sa Romans 9, 1 to 5. Pero ngayon ng taon ay ang focus ho natin ay kauhawan ho sa Panginoong Yesus, sa totoong Yesus. At galing ho yun dun sa Psalm 42, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. Hindi ho ito isang religious language, hindi ho ito isang parang tula lamang, ito ho ay isang desperation. Sabi nyo nga sa katabi nyo, desperation. Ano ho? Ano ibig sabihin nun? Hindi ho ito panalangin ng taong chill lang. Sabi doon ay, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. Ito ho ay iyak ho ng kaluluwang nagsasabing, kung wala ka Diyos, hindi ho ako mabubuhay. At ito ho yung tanong na kailangan ho nating kumprontahin ngayon hong gabi. If we truly thirst for the real Jesus, bakit ho ganito na lang ho tayo kakomportable na makita yung iba na namamatay ho sa uhaw? Alam niyo ho, we live in a generation that is over-informed but under-compassionate. No? Pagbukas mo ng phone, pwede ka meron kang sermon on demand, madami hong podcast, makakanood ka na nga lang sa Reels, di ba? May mga sikat na mga vloggers na ang bibilis ng magturo about sa theology. Pagtingin mo sa TikTok, may mga breakdowns, may mga tungkol ho sa pananampalataya at madami ho yun. Alam mo natin kung ano ho yung tama, alam mo natin kung ano yung mali. Alam mo natin kung sino yung in, sino yung out. Pero gusto ko hong tanungin ho ang bawat isa ng mas malalim ho na tanong. At eto, tanungin nyo nga ho yung katabi nyo, totoo ba na may pakialam ka doon sa mga tao na hindi mo kaparehas ng paniniwala? No, do you actually care? About people who don't believe what we believe? Hindi yung parang sasagutin mo ng theory, no? O kaya hindi yung parang sasagot ka lang sa comment section, Hindi yung mga debate. Pero sa katahimikan ng puso mo, no? Totoo ba na do we really ache for the lost? Totoo ba sumasakit ho yung puso natin? Nasasaktan ba tayo para doon sa mga hindi nakakakilala sa totoong Jesus? Kasi yung Psalm 42 is not just about longing for God. No, ito ho yung nangyayari kapag ang Diyos yung naging life source natin. Kapag ang Diyos yung pinanggagalingan ng atin buhay, hindi lang tayo nagugutom sa Kanya, nagkaroon din nasasaktan din tayo, para doon sa mga tao na hindi nabubuhay, nakasama ang Diyos. And that's exactly what we see in Romans 9. Kasi pag binuksan natin ng Romans 9, bago talakayin ni Paul ang tungkol sa sovereignty ng Diyos, bago niya talakayin yung pagpili ng Diyos, bago niya talakayin yung justice ng Diyos, meron siyang ginawa na unexpected. He doesn't open with theology, he opens with tears, luha. Kasi alam ni Paul, na madalas nating nakakalimutan, ito, pakinggan natin, truth without love may be accurate. Listen. Truth without love may be accurate, but it is never redemptive. Ang katotohanan daw na wala pag-ibig, ito ay maaring accurate, pero hindi makakapagligtas. Maaari manalo tayo sa isang argument, pero we still lose a soul. And that's why Romans 9 doesn't begin with doctrine, it begins with a broken heart. Sabi ni Paul, I speak the truth in Christ, I am not lying, my conscience confirms it, Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart.
For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my own people, those of my own race. The people of Israel, theirs is the adoption to sonship, theirs is the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all forever praised. Amen. Bago ho tayo magpatuloy, tayo ho'y tumungo, tayo ho'y manalangin. Papasalamat ho kami sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan. Alam mo namin napakabuti ho ninyo. Kayo ho'y Diyos na maawain, mahabagin, at kayo ho ang Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako. Salamat po dahil sa loob ho ng nagdaang linggo, kayo ay naging tapat ho sa amin. Hindi niyo ho kami pinabayaan. May mga bagay man kami, O Diyos, na hindi naintindihan sa nagdaang linggo. Salamat, Panginoon, dahil dinala niyo pa rin ho kami dito upang makapakinig ho ng inyong salita, magkaroon ho ng kalinawan, Panginoon, mga bagay-bagay. Sa amin ng pag-aaral, Panginoon, samahan niyo ho kami ng inyong Santong Espiritu. Upang sa gayon, Panginoon, makilala namin kayo ng lubusan. Mas higit namin kayong makilala, Panginoon, kaysa dati. Magkaroon ho kami ng totoong pag-ibig ho sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at dinala niyo ho ang bawat isang narito. Hiling ko ang pagpapala ninyo ng kaliwanagan ho sa kanilang pag-iisip. Maging sa akin, O Diyos, na inyong tagapagturo. Magkaroon ho ng kaliwanagan, Panginoon, sa amin ng puso. Panginoon, salamat ho, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sabi ho ni Paul ay, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to flesh. Ito ho kasi si Pablo ho, ang tinutukoy niya ho dito mga Hudyo. Kasi si Paul ho ay isang Hudyo. Kalabitin niyo ngayon katabi niyo, sabihin niyo si Paul ay isang Hudyo. Anong ibig sabihin ng isang Hudyo? Hindi ho siya Pilipino, hindi Amerikano, siya ho ay isang Hudyo, no? Ibig sabihin, siya ho ay galing ho sa angkan ho ni Abraham. Ano ho? Si Abraham ho, nagkaroon ng anak. Sinong anak ni Abraham? Si Isaac. Si Isaac nagkaroon ng anak. Sino naging anak niya? Sino ho yung anak ni Isaac? Dalawa, di ba? Si Esau, tsaka si Jacob, si Jacob and Esau, di ho ba? At yung lipi ho, no, yung mga Hudyo, nanggaling ho sila sa lipi ho ni Jacob. Ano ho, nagkaroon ho doon ho nanggaling yung 12 tribes of Israel. Ano ho. Ngayon, saan ba nanggaling ho si Jesus? Si Jesus? Kanino? Di ba galing siya kay Jacob? Saan ba galing si ano? Di ba merong 12 lipi yon, ano ho? Si Judah, Levite, ganyan-ganyan, ano ho, si Reuben, ano ho, si Manasseh. Madami ho yun, 12 ho yun, 12 tribes. Si Jesus ho ay nanggaling ho sa lipi ni Judah, ano ho. Pero bago ho si Jesus, dumaan pa ho si David, yung hari ho, no? Alam niyo ho, hindi ko na kailangang isa-isahin yun kasi basahin niya na lang ho yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Andun ho yun. Doon ho sa gospel sa yon, mababasa ho natin, meron ho doon isang gospel na isa-isahin niya kung saan nanggaling yung si Jesus. So sa madali yung salita, si Jesus ho, na tagapagligtas ng mundo, ay galing ho sa mga Hudyo. Pero ito ho yung problema. Sino nagpapako ho kay Kristo? Sino ho? Mga Hudyo. Pinapako nila si Jesus kasi hindi ho nila pinaniwalaan na si Jesus ho yung pinangako ho na Messiah, na Mesias. Ano ho? Kaya ito yung sinasabi niya, paano ba tayo maliligtas? Hindi naman ho nagbago ang kaligtasan. Noong hong Old Testament times, nung panahon ho nila at panahon ho natin ngayon, hindi ho nagbago kung paano mapapatawad sa kasalanan. Sa madaling salita, paano ka ba mawawala yung galit at pot ng Diyos sa'yo? In short, paano ka mapupunta sa langit?
No, hindi naman ho nagbago ang paraan. Paano lang ho? Ano yung paraan? Pananampalataya lamang kay Kristo. Yun lang ho. Wala nang ano. So, yung mga nasa Old Testament times, pananampalataya sa Kristo na dadating. At tayo naman ay pananampalataya sa Kristo na dumating. Naunawaan po natin? So, malinaw ho yan, no? Kaya lang ho, anong nangyari dun sa mga Hudyo? Hindi ho sila naniwala kay Jesus. Kaya ano hong nangyari? Alam niyo ba ngayon sa Israel, mas madami pa tayong naniniwala kay Jesus kaysa madami ho sa kanila hindi nila kilala si Jesus. Napakadami ho sa kanila. Hindi nila alam about kay Jesus. Ngayon, ito ho yung kinalulungkot ho ni Pablo. Kaya sabi niya diyan, mababasa natin ho diyan, mababasa ho natin dyan sa baba. Ayun ho, sabi niya, pag hindi ka naniwala kay Jesus, saan ka mapupunta? Kapag wala kang totoong pananampalataya kay Jesus, impyerno ang bagsak mo. Kaya nga ho, ito sabi niya, kaya matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Ito yung sinasabi niya, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito ay sa ikabubuti nila. Grabe, no? So, sabi ho dito, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Alam, mag-stop ho tayo sa verse na yun, no? Kasi parang, ito binabanggit ho ni Paul, isang bagay ho na unthinkable, no? Kung posible lang, di ba, sabi niya, i-give up ko ang kaligtasan ko para lang sila maligtas. Yun ho ang ibig sabihin niya. And that is not normal love. It's not human love. That is Christ-shaped love. Ano ho? Hindi ho sinabi ni Pablo na kayong mga matitigas ang ulo yung mga tao kayo. Hindi niya sinabing gano'n, no? Itong mga taong ito, matitigas ang ulo eh. Ang sabi niya, my brethren. Sabi niya, my kinsman. No, my kinsmen, my people. Hindi niya tinakwil, ito hong nararanasan niya ay hindi niya dinisown, Ito ho ay family pain. Sabihin nga natin family pain. Ang gusto kong pakinggan niyo ho, gusto kong makinig ho tayo. Alam niyo, ang dali hong maging matapang ho online. Tama? Sino matatapang dito online? Pero sa totoo lang, di ba, ang dali lang ho mag-call out online, di ba? Ang dali lang mag-cancel, ang dali lang ho mag-expose, Pero ang mahirap ho ay ang mahalin ho yung mga tao ho na na-disappoint ho tayo. It's hard to love people who disagree with you. No? It's hard to love people who reject your faith. Pero gusto kong sabihin sa ating lahat na yun hong gospel love, hindi ho ito pinapatunayan. Kapag ho yung mga tao ho ay nag-a-agree ho sa atin. Yung gospel love, no, na tinutukoy ho na parang kay Pablo, ito ho ay nare-reveal kapag ho yung mga tao ay hindi ho nag-a-agree ho sa atin. Kaya nga sinasabi ho ni Paul dyan, sabi niya, kung may paraan lang, ako na lang sana. Di ba? Sino may mga anak dito? Mga anak na nung bata pa, di ba? Pag may sakit, naranasan niyo na ho ba yan? Pag may sakit yung anak ninyo, minsan sinasabi mo, ako na lang sana yung may sakit. Di ba? Akin na lang sana yung sakit. May ganyan bang nanay dito? Kala ko, wala eh. Kasi naririnig ko yan kung ako na lang sana yung nagasakit. Kahit nga sa mga tatay, naririnig ko kasi awang-awa ho sila eh. Pero ganun yung nararamdaman. Kasi mahal na mahal mo yun eh. No, kaya nga, ito si Paul, sabi niya, kung may paraan lang, ako na lang sana. Hindi ito yung galit siya sa sarili niya o kaya meron siyang martyr complex, no? Gusto niya magpaka-martyr. Ito ho yung overwhelming love. Ito ho yung klase ng pagmamahal na doesn't keep score, doesn't protect, comfort, and doesn't choose safety over souls. Alam niyo kung saan may pinanggagalingan siya? Doon ho sa pagigihong basag. No? Kasi basag ho si Paul eh. Anong nga sa katabi niyo, basag ka ba? Hindi ho iniimbento lang to ni Paul, Kasi noong Exodus 32, pag binasa ho natin yon, sinabi ho ito ni Moses. Sabi ni Moses, if you won't forgive them, blot me out too. Noong Old Testament time, sabi ni Moses, kung hindi mo sila papatawarin, tanggalin mo na rin ako. Sabi niya, kung mawawala sila, isama mo na rin ako. Pero hindi kayang gawin ho ni Moses. Even si Paul hindi ho magagawa ni Moses eh. Or ni Paul, Isa lang ho yung nakagawa.
At pababasa ho natin yung sa Galatians 3:13. Wala ko tayo dyan, pakinggan nyo na lang. Sabi ho doon ay, Christ redeemed us from the curse by becoming a curse for us. Kasi hindi ho kayang iligtas ni Moses eh. Kahit ganun ho, kalalim yung pagmamahal ni Moses doon sa mga tao, o kaya ni Paul doon sa kanyang mga kapwa Hudyo, hindi niya kayang iligtas, hindi ho maaari iyon na maibigay niya ang kanyang buhay, para maligtas ho yung mga yun. Isa lang ho ang nakagawa nun, si Jesus. Sabi ho ay, Christ redeemed us from the curse by becoming a curse for us. Kasi Paul ho, kaya niya lang ho i-wish yun. Si Jesus ho talaga yung gumawa. At ito ho yung pinapakita ho ng cross. God doesn't just love loudly. No? Hindi lang ho puro salita. He loves sacrificially. Ito ho yung pinapakita ng pag-ibig ho ni Paul dito ho. Kaya ho ang tanong sa atin, let's be honest. Pwede ba maging honest lang ho tayo? Ganito pa tayo magmahal. Yung totohanan. Kasi sa totoo lang ho, we don't love like this. Kasi we love people who like us. Yan ho yung totoo. No, we love people who think like us. Yan, we love people who vote like us. Di ba yan? Mahilig ho tayong mag-label. And we love people who worship like us. Pero paano naman ho yung kaibigan ho natin na umalis ho sa church, na nagsabi na hindi na ako Christian? O yung kapatid ho natin na nag-change ho ng identity. O yung classmate ho natin na tinatawanan ho yung ating pananampalataya. At kamusta naman ho, no? Yung atin hong co-worker, no, katrabaho ho natin na ayaw ho sa church kasi toxic daw. Paano ho natin sila minamahal o iniibig? Anong tingin ho natin sa kanila? Sila ho ba yung mga laban? O ang tingin ho natin sa kanila ay lost family? Yung mga hindi ho ba kaparehas natin, kamusta? Anong tingin ho natin sa kanila? Kaaway? O parang isang pamilya na nawala? Alam niyo, hindi ho si Paul na serve, no? Dapat lang sa kanila yan, yung judgment ng Diyos. Sabi niya, my heart is breaking. Ito ho yung katotohanan, Sa totoo lang ho, we don't lack methods. We don't lack platforms. We don't lack content. Ang kulang ho sa atin ay holy sorrow. Alam niyo kung anong sinasabi ko? Yun ang sinasabi ni Paul. Ganun ba tayo kagaya ni Paul? Kasi okay na tayo. Atin naman ako pag Sunday. Di ba? Nagtataas naman ako ng kamay, naiiyak din naman ako. Di ba? Nagbibigay naman ako sa church. Okay na ako. Ang tanong ho, kailan pa ho, umiyak ho yung puso natin para doon ho sa mga ligaw, para ho sa iba. Yun ho ang tanong eh. Gaano ho na tayo kakomportable kapag ho, kakawara-kawarenta ho tayo dito? Nakakatulog ba tayo ng mahimbing? Dahil, kamusta? Kakatulog ka ba ng mahimbing? Dahil ligtas ka? Dahil alam mo, pag binangungot ka, tapos namatay ka na, langit ka na pupunta. Ganun lang ba yun? Wala ba man lang Di ka ba nabagabag na, meron ako dito na may yung kapatid ko, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung katrabaho ko, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung mahal ko sa buhay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang dami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo eh. Minsan isip po tayo ng evangelism strategy. Pero sa totoo lang ang evangelism ho is not a strategy. Yung evangelism mo ay pag-iyak ho sa Diyos. Kaya pag binasa ho natin yung Psalm 42, my soul pants for you, O God. This is survival language. Ito ho yung tulay, no? Kasi yung those who truly thirst for God will ache for those who don't know Him. Kaya ang tanong ho sa atin, alam natin yun eh. Bata pa lang ho tayo, alam na natin yan. As the deer pants for streams of water, so my soul tears for you, O God. Kaya lang ko ang tanong, di ba kumikirot pa ho ba yung puso natin kapag para doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Itong lungkot kalungkot ni Paul ay hindi kahinaan, kundi ho ito yung uhaw ho. Ito ho yung pag-ibig ho na ang shape ho ay luha. Yung pag-ibig ho na ang shape ho ay uhaw. Kasi ang sinasabi ho ng Psalms 42 ay, I cannot live without God. Ang sinasabi ho ng Romans 9, I cannot rest knowing others are dying without Jesus. Kaya nga ho, kapag ang Diyos ho yung naging ating life source, kasi pag tinitingnan ho natin ng mga tao para silang isang argument,
ay si ganyan, ganito yan, ganyan. Madami tayong explanation. Ano ho? Di lang naman ho kayo eh. Minsan ako din eh. Ganito, ganyan, ganyan. No? Madami tayong explanation about dun sa tao. Minsan nakakalimutan no natin yung mga tao na yon. They are thirsty souls. Thirsty souls. Nauuhaw din yung mga yun eh. Na pag hindi sila nakaunom sa living water, mamamatayo sila. Kaya nga ho, itong mensahe ho ni Paul na to, malakas ho siya. Pero yung puso ho, malambot. Ito ho, na-preach ho si Paul with a hard truth, but his heart is stayed soft. Kasi ho, truth without love becomes violence. You can be correct, but still cruel. Ano ho? Ito ho yung paraan ho ni Paul. Pinapakita niya kung ang paraan ho ni Jesus. Bold message, listen, bold message. Sabihin nga ho natin, bold message, broken heart. Dami yung Gen Z, daming millennials. Alam nyo, you're the most connected generation. Alam nyo ho ba yun? Pero kayo ho yung pinakamalungkot. Sa totoo lang, madami ho sa mga Gen Z, millennials, malalim ho yung inyong pag-care. You care deeply. Pero ito yung danger. You can love ideas but forget people. Ito yung tinatanong ni Paul na sa atin ng hapon ngayon, who do you ache for? Tanungin nyo nga sa katabi nyo, kanino ka nasasaktan? Kanino sumasakit yung puso mo? Diba? If the answer is no one, may problema ho. Something has gone cold. Ang tanong ho, ito lang paano natin ipapamuhay ito? Itong sinasabi ni Paul na ganito. Number 1, let God break what you've protected. Diba may awit na Ito nga yun, yung sa Hosea, yan, di ba? Sabi nung mga awit, break my heart for what breaks yours. Sabi dyan, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to things unseen. Show me how to love like you have loved me. Ganda, no? Sabi niya, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Ganda, no? So, manalangin tayo ganito. Dapat yung prayer natin break my heart for what breaks yours. Ano ba yung iniiyak ng Diyos? Those souls. Sobrang iniiyak ng Diyos yun. Yun yung heartbeat, tibukin yun ang tibukin ng Ama. The heartbeat of the Father. Para sa lost. Naunawanan natin, kaya nga niya binigay ang Panginoong Jesucristo. Diba? Yung kanyang bugtong na anak, hinayaan niya na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ganun katindi yung tibukin ng Ama pagdating doon sa mga nawawala at naliligaw. Kaya yun ang maging ganun yung panalangin natin. Lord, break my heart for what breaks yours. Pangalawa move from debate to burden. Diba? Bago ka makipagdebate, diba? Kaya minsan, di ba ang debate wala na naman sa hindi na sa harapan. Ang debate nasa chat na, nasa comment section, nasa mga post na. Di ba bago ka mag-post, mag-pray ka muna. Di ba bago ka makipag-argue, bago ka pa makipagtalo, di ba iyak mo muna yun sa Panginoon. Di ba weep. Pangatlo, love people where they are. Sabihin nyo nga po, love people where they are. Kasi kapag minahal lang natin yung mga tao kapag nagbago na sila, hindi natin talaga sila mahal. Naunawaan natin? If you only love people when they change, you're not loving them. Number 4, make your life a living invitation. Hindi lahat kasi nagbabasa ng Bible Pero lahat binabasa yung buhay natin. Kamusta yung mga post natin sa Facebook na nababasa ng iba? Diba? Mga post natin, isa na lang talaga. Kalilimutan na kita. Yan mga Nung nangutang ka, nag-reply ka, ngayon hindi na kita makutap-tapan. Diba yung mga, diba? Tapos yung pangalan mo, hindi mo na mabanggit, diba? Dahil Japanese na. Kamusta Hindi lahat nagbabasa ng Bible, pero lahat binabasa ang atin buhay. Alam niyo nung naggagawa ako ng turo na ito, isang linggo itong pinagmumuni-munihan. Revise ako na revise kasi sabi ko, gusto ko sana isang buo na Romans 9, tapos na. Kaya lang pinapakita ng Panginoon, sayang naman yung 1-5 na yon.
kung hindi ho natin makita na ito yung tibukin ng puso ni Paul, ito yung iniiyak ni Paul, ganito yung pag-ibig ho ni Paul dun sa tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Ganun din ho sana ho tayo. Ang hong ulitin yung apat, no? Let God break what you've protected, no? Magmanalangin ho tayo dangerously, no? Panginoon, basagin ho ang puso ko sa mga bagay ho na nasa sasaktan ho kayo. Pangalawa, move from debate to burden ho. Bago tayo mag-post, na, bago ho makipag-away, iyak muna ho sa Panginoon. Tapos, love people where they are. Kung kailan ho sila nagbago, saka mo lang ho pamahalin. Ganyan tayo eh. At pang-apat ho, make your life a living invitation. Dito na ho tayo magtatapos. Sa totoo lang ho, ay nabubuhay ho tayo sa isang mundo ho na sobrang hong ingay. Dami hong opinion kung saan-saan, ano ho. Sa totoo, nag-stop na ako mag-Facebook. Tinatry ko mag-stop mag-Facebook, siguro mga 1 week na. Kasi hindi na ho huminto yung arguments, no, non-stop. Maski ho yung away, ano ho, yung away, trending, di ba? Imagine nyo, pati yung pag-aaway, trending. Everyone ho is fighting for their truth, ano ho. Everyone ho is defending their side. Pero ang langit ho ay nananatili hong nakikinig ho. Nag-aantay ho siya ng mas matahimik, ano ho. Mas bihira na tunog. Hindi ho yung ingay ho natin, ano ho. Kundi ho yung tunog ho ng puso na totoo ho na nauuhaw ho para sa Diyos. At kumikirot ho para sa mga naliligaw. In Psalms 42 reminds us that the real faith is not about being informed. Na ang totoong pananampalataya, hindi yung madami ka hong alam na verse. O kaya, ang dami mong alam na theology. Kaya, ang dami mong alam na arguments. Ang totoong pananampalataya ay tungkol ho sa pagigihong desperado ho natin sa Diyos ho mismo. At ito hong Romans 9, pinakita ho nito na kung ano ho nangyayari sa isa hong tao na uhaw ho. Kapag yung uhaw ho niya ay totoo, no, it turns love. It turns in, yun hong uhaw na yun, nagigihong isang pag-ibig ho na nabasag, ano ho. Ito ho yung pag-ibig ho na pumapasan. Love that refuses to be comfortable, ano ho, with, habang yung iba ho ay malayo pa sa Panginoon. Ito ho yung katotohanan na pinakita ho sa atin ni Paul na before God entrusts us with deep truth, ano ho, He invites us into His tears. Before He sends us to speak, He calls us to... Kasi sa totoo lang ho, ang mabuti hong balita, hindi ho ito information na kailangan ho nating i-defend. No, ang mabuti hong balita ay pag-ibig ho na nagihong visible, nakikitaan ho sa pamamagitan ho ng Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ho ng mga tao na daladala ho ang kanyang puso. Gusto ko lang iwan sa atin hong hapon ngayon na ang Panginoong Hesus ho, hindi ho tayo niligtas from a distance. Si Jesus ho ay pumunta ho kung saan ho naroon ho yung atin hong sakit. Pinasan niya ho yung atin hong sumpa, no? Pinili niya ho yung krus. Why? Because love never stays safe. Kaya nga ho tinatanong, ang tanong ho sa atin ngayong hapon ng Panginoon, no? Will you thirst for me? Will you love like me? We'll just bow down our heads and close our eyes. The Lord is asking us the same question. Will you thirst for me? And will you love like me? Ngayon hong gabi, ito ho yung invitation ho sa atin. It's not to do more, not to try harder, ano ho. Kundi buksan ho yung puso ho natin muli. Maaari ho yung iba sa atin ay naging manhid na, not because we don't care, but because caring hurt before. Na-disappoint ho tayo, ni-reject ho tayo, na-drain ho. And slowly, nang hindi natin ho namamalayan, we learn how to protect ourselves instead of loving deeply. But God is not calling us to a safe faith. He's calling us to a living faith. So ngayon nung gabi,
God is asking us some honest questions. Una, sino yung mga tao na hindi mo na nag-stop ka na ipag-pray? Pangalawa, sino ho yung mga tao na dahan-dahan mo nang i-give up? At pangatlo, sino yung mga tao na imbis na itinuring mo silang tao, itinuring mo silang argumento? And as the Lord calls us to a living faith, gawin ho natin ay ibalik ho natin yung mga pangalan nila sa atin ho mga panalangin. Hear them again, not with pressure, not with guilt, but with love. Let your thirst for the real Jesus reshape how you see people. No, bago ho tayo magsalita, manalangin muna ho tayo. Bago ho tayo makipagdebate, iyak muna ho natin sa Panginoon. Bago ho tayo tumaliko doon sa mga tao, tingin muna ho natin ang puso ho ng Diyos para ho sa iba. Evangelism is not about winning people ever. It's about loving people through and through. Maybe this week, make one intentional move of love. One conversion, one prayer. Ngayong week, may puntahan kang isa hong tao na nandoon ka lang. Pakita ho yung pagmamahal mo. Pagmamahal ho ng Panginoon. Hindi ho para ayusin ho yung tao, but para ho pasanin ho siya. At hayaan ho natin yung buhay ho natin ay tahimik na magsabi na there is living water here. Tayo dumako sa pananalangin. Panginoong Yesus, ngayon hong gabi, tapat ho kaming lumalapit ho sa inyo. Marami ho kaming alam tungkol ho sa inyo about faith, about church, about theology. Pero kung magiging totoo ho kami, minsan kulang ho kami sa totoo hong pagnanasa ho para ho sa inyo. We are full of information, but empty of longing. Papaligiran ho ng ingay, pero ang layo ho sa puso ho ninyo. At tatawarin niyo ho kami, Panginoon, for choosing comfort over compassion, for choosing safety over surrender. Sa pagpili ho namin maging tama kaysa maging loving. Tawarin niyo ho kami. Forgive us for the moments we turn people into problems, into arguments or labels. When you see them as sons and daughters you died for. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin ho namin, Panginoon, na basagin mo ho ang puso ho namin muli. Not with guilt, not with fear, but with the same love that broke yours when you looked at a lost world. Nang pinilihin niyo po, Panginoon, ang krus. Bigyan niyo kami ng puso gaya ho ni Paul. A heart that cannot rest while others are still far from you. Sa hong puso na pasan-pasan ho ang mga tao sa kanilang panalangin. Hayaan mo, Panginoon, na pasanin ho muna namin sila sa aming mga panalangin bago namin pasanin, Panginoon, ang mga opinion online. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso na totoo na nauuhaw ho sa inyo. Nasa sobrang katotohanan, Panginoon, na nauuhaw kami sa inyo. Dumadaloy ho ito, Panginoon, sa iba. Yung pag-ibig na ito. At ngayon nung gabi, Panginoon, sa mga tao ho na narito na ramdam ho nila, Panginoon, sila ho ay pagod na, sila ho ay tuyo na, sila ho ay manhid na. Katagpuin niyo ho sila ngayon, Panginoon. At hayaan niyong maranasan ho ang totoong Jesus ng Biblia muli.
Gawin mo ho kami, Panginoon, na isang generation, Panginoon, na hindi lamang pinag-uusapan ka, kundi kinauuhawan ka, o aming Diyos. Sa gayon, maging isa ho kaming sapa na buhay sa isa hong mundo na mamamatay na ho sa uhaw. Salamat ho, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. Salamat dahil kayo ang Diyos na hindi ho nahuhuli. Kung may panalangin ho ako, Panginoon, sa inyo ngayon hong gabi, ang dalangin ko, O Diyos, ay ang diawin niyo, Panginoon, na ibalik niyo, Panginoon, sa inyong paanan. Na yung kauhawan ho namin, Panginoon, ay sa inyo, ay maging isang malalim na pag-ibig ho sa iba. Balik mo ho kami doon, Panginoon, kung saan kami nagsimula. Isang village, Panginoon, na nagmamahal ho sa mga tao. Salamat ho sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ng lahat ng mga pagpapala, Panginoon, at katugunan sa aming mga panalangin. Pinindigit sa lahat, Panginoon, hinihiling namin sa inyo. Nasamahan niyo kami sa araw-araw. Samahan niyo ang aming mga trabaho. Samahan niyo ang aming mga pamilya. Samahan niyo ang aming mga mag-aaral sa eskwela. Samahan mo ang aming mga guro, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa anuman sila naroon. Pakita ng aming mga katandaan na hindi hadlang ang pagiging ang edad upang umibig ng totoo. Hindi upang ipakita na ako'y tama, kundi ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga mas nakakabata sa akin. At sa mga bata ho na narito, Panginoon, hayaan mo dahil sa lalim mo ng pag-ibig ninyo, may paranas ho nila sa mga mas nakakatanda ang totoong paggalang, pagmamahal, pag-aalaga. Salamat o sa inyo. Sa amin ho mga manggagawa, O Diyos, sa aming mga volunteer workers, nataas ho namin sila sa inyo, maging ang aming mga pastors, ang aming senior pastor, si Coach Rosel. Panginoon, samahan niyo sila, 10 ng kanilang mga pamilya. Palakasin niyo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Patatagin niyo sila, Panginoon, aming amang banal. Patatagin niyo ang kanilang mga pamilya, ang pagsasama nilang mag-asawahan, Panginoon. Makita nila ang kanilang purpose, mulit-muli ay kayo, O Diyos, at ang kanilang panawagan na aming Ama ay hindi niyo ho binabawi. Salamat o sa inyo. Tugunin niyo ho ang lahat ng kanilang mga pangailangan, maging ang pangailangan ho ng village at ng iba pang mga outreaches. Panitigid sa lahat, Panginoon, samahan mo ho sila. Pagpalain niyo ho sila ng inyong pagsama. Tinataso namin kayo, Panginoon, sinasamba, dinadakila. Pinupuri, Panginoon, lahat ho ng pagsambay sa inyo lamang, wala na hong iba. Amen.